first time makakita sa akin? Ayun, marami. Okay? Pero sige po, sino po dito nakakilala sa ever-energetic leader ng Sierra Blessing Victorious Team, Ma'am Emma? Nasaan po si Ma'am Emma? Ayun! Ayun, si Ma'am Emma po, siya po ang aking mother. At the same time, siya ang aking upline. Ngayon, ito syempre, sino din nakakilala dito? Sa ating idol ng lahat. First, Vita Plus official speaker and awardee, Upline Pen Montego. Ayun. Power, ako po ang nakababata niyang kapatid. Pero sa lagay po na ito, siya po ang downline ko. Okay? Power, malalaman niyo po mamaya kung bakit. Ngayon, pakilala po muna kami. Paano kami napunta o napasok sa First Vita Plus? Okay? So kami tatlo po, sa po ng aming pamilya, lahat po kami ginagawa ang negosyo nito. And, ito po ang naging simula ng aming kwento. Nagsimula po ito nung ako ay grade 2 pa lamang, incoming grade 3 po ako. Ako po, ito, ayan, sakto umupo pa ako ng time na ito. Ayan, ako po ay na-diagnose na may lung tumor and early stages of leukemia. So that time, bata ako, dahil medyo may kaya ang aming pamilya, so gamutan po talaga kami. Gamutan, no? Hanggang sa years after, sumunod po, ang aking father naman ay na-diagnose ng brain tumor. Turns out naman, ako po pala sa kanya yung lung tumor. So dahil ang father ko po noon ay medyo malala na yung condition niya, tinaninan siya ng 2 months. Kapag hindi inoperahan, wala na. Okay? So, ano po nangyari? Pina-opera po ang aming father. At that time, kahit kami po ay may malaking negosyo, traditional business, no? Isinugal po talaga namin. Kaya lang nagkataon, hindi pala biro, magkamutan talaga pag nasa brain ang may problema, no? So that time, unti-unti, yung properties na naipundar ng parents po namin, unti-unti naisasadla sa bangko at na-edit. Hanggang sa lumobo na po yung utang namin, naging lubog na kami sa utang, nakilala kami sa lugar namin. Anong pagkakilala sa amin? Si Del Monte yung na-bankrupt. Ganon ang pagkakilala ko sa amin noon. Hanggang sa unfortunately, ang aming father po ay hindi niya po kinaya yung sakit. So siya po ay nawala. At that time, nung nagagamutan pa si father, mayroon pong isang friend, yung mother namin, na inoferan si mama ko doon ng First Vita Plus. Pero that time, dahil medyo bago pa nga, si mama, closed-minded, no, hindi po siya naniwala. Ano ginawa niya doon sa First Vita Plus? Bumili lang siya ng isang box. Bakit? Para lang mapagbigyan kasi medyo nakukulitan na siya doon sa friend niya. So, anong ginawa doon sa isang box na yun? Nalagay lang sa ibabaw ng ref. That time, ako po bilang bata, mahilig akong magpapak ng mga instant juices, mga powder choco. So, nakita ko ang First Vita Plus, ako po ang uminom. Actually, hindi ko nga ininom dahil pinapak ko lang siya. Okay? So, after mawala ni father, ako ang umiinom ng First Vita Plus na para sa kanya. Ako na dapat ang up for operation. Okay? And then check up, bago operation, nakita ako ay clear na from lung tumor. Power? Power, okay. Pero ang buhay nun, tumaling na ba? Mahirap pa rin. Mahirap pa rin. Bakit? Nawala ang aming padre de pamilya, ang naiwan, 3 mag-iina, no? Na may 4 na milyon na utang. Ang mother ko po nun ay hinahabol ng bangko. Kabi-kabilang kaso ang ipinay sa kanya dahil lubog na kami sa utang. So, kinailangan namin umalis sa lugar namin, nabuhay kami na kami 3 lang. At that time, palipat-lipat kami ng bahay kasi lagi kami napapalayo sa apartment. Dumating sa point na yung kapatid ko nun, biglang isang araw, parang bagong isip pa lang kami. Kumatok yung landlady, pinapaalis na kami. So, sa balutan kaming lahat, yung kapatid ko, habang ako hawak-hawak yung rice cooker na may laman pang kanin, yung kapatid ko, nakikipag-agawan sa DVD player kasi gusto ng landlady, maiwan na dahil hindi pa kami tapos magbayad. Sa isip ko nun, bata lang po ako nung sabi ko, yung kapatid ko nakikipag-agawan sa DVD player, eh hindi naman na yung kumagana, wala din naman kaming TV. So, hindi namin talaga nagagamit yun. Pero ano pong ibig sabihin nun? Doon ko na-realize na, ay, mahirap na kami. Hindi na kami kagaya ng dati na naka-aircon.
Ngayon, lipat-lipat na kami na bahay. Yung mga kapitbahay namin, laging hindi namin kalala kasi laging bago kami sa lugar. Laging bagong lipat kami. So, ano nangyari nun? Biglang pinadala ni Lord ang naging angel sa buhay namin. Power? Ayun, nakilala ni Mama ang dati katunggalin niya sa business, si Upline Miriam Menad Bahar. Palakpakan naman po natin. At that time, si Mama ko po ay nag-iisip na bumalik abroad dahil para mabuhay niya kami. Pero dahil dito sa opportunity na ibinigay ni Lord, gamit si Upline Miriam, sinubukan ng mother ko ang First Vita Plus. At that time, ang sister ko po sa Upline Peng, kung hindi kayo makapaniwala, sobrang negative, number 1 negative sa mama ko. Pag umuwi si mama na nagpa-power clap, ano sabi ng kapatid ko? Kulto. Nakaka-relate? Okay? Pag si mama umuwi, nagsasabi, ay nakita ko meron janitor naging milyonaryo. Ano sabi ni mama? Scam! Ano sabi ni ate ko? Scam! Diba? Sino unang naging supported sa mama ko? Ako. Power? Ako ngayon, na-apply ni Upline Peng. Power? Okay. So, simula bata ako po noon ay 11 years old pa lamang. 11 years old pa lang, dahil tatlo na nga lang kami, ang kapatid ko po noon ay nag-aaral, ako po ay nasa bahay lang. Hindi ako pwedeng maiwan dahil hindi nga namin kilala ang mga tao sa lugar namin. So, wala akong choice. Sumasama ako sa training na ina-attenda ni Mama. First time ko pong team building na ma-attendan, sa Batangas po ito. Ayun po ako. Bata pa lang po ako yan. At that time, etong mga team building po nito, mind you, hindi po ako basta sumasama lang. Natuto po ako makipag-participate. Alam niyo po kung bakit? Dito sa team building na to, hindi naman kami magagrupo ni Mama eh. Kaya hindi kami nagpapansinan. Okay? Ayan, unti-unti, kapag weekends, or kapag summer, si Mama sinasama ako sa mga training, ayan, sa mga team building activities, sa mga events ng First Vita Plus. So, bata pa lang talagang dito na ang kinalakihan ko. First Vita Plus na talaga. Ayan. Okay, ito po, sa Batangas din po ito. Ayan, hanggang sa yung bata doon na nakikisama sa mga team building trainings, siya na po yung nagpapatraining. Power? Ayan. Ito po ay ito yung unang naging training namin right after the pandemic. So, sobrang memorable po nito. Maliban pa doon, ito pong training na ito, kung hindi niyo po na itatanong, ito po yung morning, yung araw na lumabas ang resulta ng bar exam. So habang ako po ay nag-aaral ng slides ko noon, hindi po nila alam sa bahay, na iniisip-isip ko na kasi lalabas na yung resulta ng bar exam. So, hindi na po talaga ako nakapag-focus noon. And God's blessing talaga, kakipat ng First Vita Plus, tinupad niya yung pangarap ko na paging abogado. Amen? And maliban pa po doon, alam nyo, isa sa mga unang natutunan ko sa pagte-training ko sa First Vita Plus, mula bata pa lamang ako, ito po ay yung pwede kang mangarap. Hindi lang mangarap kang malaki. Kapag kwento nyo po sa batang ako noon, na ikaw palang araw makakapag-aral ka, magiging abogado ka, hindi po ako maniniwala. Bakit? Wala nga kaming TV. Dati, wala nga kaming TV. Diba? Yung pagkain namin sa isang araw, ang ulam namin, bangus na chichirya. Ganun lang po kami. So, ano ibig ko sabihin? Dahil sa First Vita Plus, nakita ng batang ako na pwede pala. Posible pala. Ano nangyari doon? Pwede rin pala akong mangarap ng malaki. At hindi lang yun. Ito pa ang mas importante na ituro sa akin ng First Vita Plus. Ang pangarap, kapag wala pong aksyon, walang resulta. Power? So, ito na po ngayon, lahat ng aksyon na ginawa namin noon, mula nung ako 11 years old pa lamang, ito na po ang resulta. Ayan, naranasan ko po kasama ng aming pamilya na masama sa Vita Life, ang First Vita Plus magazine po natin. Maliban po pa po doon, ito ang bagay na para sa akin, ito talaga yung pinakatinupad sa pamamagitan ng First Vita Plus. Yung mga pangarap ko makapagtapos
nakapagtapos. Ayan, nakapagtapos po ako ng high school, college, and syempre, naituloy ko po ang pagka-abogasya. Ayun po. And ngayon, itinuloy ko po ang pag-aaral ko ng Master of Law sa San Sebastian. Lahat po ng nakikita nyo, katas po ito ng First Vita Plus. So, yung bata noon na sumasama sa training, ngayon, speaker na ng First Vita Plus, nagte-testimony na, at isa ng abogado. Pero ano po maganda dito? Pagkapasa ko ng pagka-abogasya, ang sinabi ko sa mama ko, pwede pa rin ba ako mag-First Vita Plus? Siyempre! Kaya nga po nandito ako ngayon. Kasi nag-First Vita Plus pa rin ako. Ano maganda doon? Meron pa rin nagiging resulta. Tuloy-tuloy pa rin ang nagiging resulta. Bakit? Last year, ang gross income ko po sa pag-First Vita Plus, ito po sa akin lang po ito, ay 742,000. Ito po, totoo po ito, dahil ito yung pinafile namin sa BIR. Okay? Maliban pa po ito, hiningin ko lang kay Upspeng. Last week, ang naging gross check ko po sa isang pangalan, okay, isang pangalan lang po ito, 31,500. Halos isang acceptance fee ng isang kaso. Okay? Ano pa po ang maganda dito? Grupo kayo nagtatrabaho. No? Hindi naman po ako nagbebenta-benta. Hindi po ako nagbebenta-benta. Ano lang po ginagawa ko? Nagte-testimony lang. Kapag Sabado, kapag weekends, wala akong pasok, ini-invite lang ako ni Mama, pinagsasalita niya lang ako sa lab. Yun lang. Kasi tutulungan mo na lang yung grupo mo. At yun po ang kinaganda ng First Vita Plus. Ngayon, bago po ako matapos, no? Pwede po ba tignan natin yung mga katabi natin? Pwede po bang sabihin natin, handa ka na bang yumaman? Pwede pa sa lakas, handa ka na bang yumaman? Ayun. At bago po ako matapos, iiwan ko lang po ito. Tanungin mo sarili mo. Ano po yung mga pangarap mo? Sa linya ba na nandoon ka ngayon? Kaya mo bang mabigay yung pangarap mo at pangarap ng pamilya mo? Yun ang po ang tanong natin. Wala po sa akin na sagot, wala po sa amin sagot. Nasa sa inyo po yan. Okay? Maliban pa po doon, ito po para sa mga kabataan at para sa mga young at heart. Ang pagsisimula dito sa First Vita Plus, ang pagsisimula sa pag-abot ng mga pangarap natin mula sa edad. Ako nga, nagsimula po ako mag-training 11. Ang mama ko po ay mid-40s. So wala yan. Ano po ang magiging labanan na lang dito? Gaano mo ka gusto na maibigay ang pangarap mo at pangarap ng pamilya mo? Power, isang power